twitch.tv/JLX Radio. Kasama si Hugh Corpus, Renzo Bautista, Kuya Yauling at Pinunong Abo. Ako si Welmer Miranda Estrada. Kami ay naglilingkod ng tapat at may karangalan. Ayun, ready na ba ang lahat? Halina kayo, tayo muli magsama-sama dito sa ating palatuntunan. Ang unang sigaw sa magandang umaga. Dito lamang yan sa 91.1 FM Jelexia Radio. Tayo po ay napapanood ng live sa ating Facebook channel, ang 91.1 FM Jelexia Radio. Ganon din sa Welmer Miranda Estrada Facebook page, kaya patuloy namin kayong inihikayat na mag-follow, mag-likes at mag-share para mas lalo pang dumaloy itong biyayang hatid ng programang Unang Sigaw sa Magandang Umaga para mapakinabangan ng lahat ng ating mga kababayan saan mang panig ng ating pong daigdig. Tayo din po ay napapanood ng live sa ating twitch.tv/JLX Radio at mamaya din sa ating pong YouTube channel, ang Welmer Miranda Estrada. Kasama po sina Kuya Hila Corpus, sina Kuya Renzo Bautista, Ate Bea Baso, Kuya Yaulim at siyempre sa aming magiting na pinuno, si Pinunong Jimmy Abongtan. Ako po si Welmer Miranda Estrada, bumabati ng napakaganda na umaga sa ating pong lahat. Ngayon po ay araw po ng Lunes, February 26, 2024. Bilis ng panahon. At siyempre, pagka-araw po ng Lunes, di natin nakasama ng Biyernes kasi nga merong pinuntahan mga kaibigan. Magkakayuman ay ipinangako niya na babawi siya ngayong araw na ito. Bagay namang hindi tayo binigo mga kaibigan. Ang walang iba kundi ang ating regular co-host ng Unang Sigaw sa Magandang Umaga tuwing araw ng Biyernes at saka ng Lunes, ang Batang Bongkado, ang Batang Bongkada, ang ipinagmamalaki po natin si Kuya Norman D. Pamintuan. Magandang umaga po sa inyo Kuya Norman. Yes, good morning Welmer at good morning Province of Tarlac. Good morning Tarlac City at syempre ang aking bayan Bongkada Tarlac. Good morning. At syempre binabati ko rin ng magandang umaga ang aking partner na si Joanna Mayo, ang aking anak na si Bea Pamintuan at Sebastian Francis at syempre ang aking mother na si Elena Pamintuan. Good morning po. At syempre lahat ng mga tagapakinig natin dito sa 91.1 FM Jelexia Radio, sa mga nanonood sa atin dito sa Facebook page ng 91.1. Magandang umaga po sa ating lahat. At syempre kami ay nakikiusap ni Welmer na please like, share, and subscribe dito sa ating Facebook page. At syempre ako rin nakikiusap na i-like po natin o i-subscribe po natin ang YouTube ni Welmer, Welmer Estrada. Yan, again, good morning Welmer. Tayo ay napapanood din, ay napapakinggan actually sa mga pampasaherong mga jeep at saka sa mga anong tawag dito, yung mga makabagong sasakyan mula pa San Manuel, Moncada, Paniki, Gerona hanggang Tarlac City. Nakikinig sila, Kuya Norman. Batiin mo rin ng magandang umaga. Good morning sa lahat ng mga drivers natin, sa mga TODA at sa mga private vehicle na nakikinig sa atin. Magandang umaga po sa ating lahat.
magsama-sama po tayo sa isang oras na talakayan, Kawelmer. Bukod kasi sa iyan ay isang marangal na hanap buhay, Kuya Norman. Kaya naman madaling araw pa, ito nakikita na po natin yung ating po mga driver na binabagtas na itong ating pong lansangan sapagkat dala po nila itong inspirasyon na makapaghatid sila ng biyaya ng pagkain sa kanilang pamilya. Kaya dapat mag-ingat po tayo at alam naman po natin sa daan kailangan dobling ingat. Bukod doon, Kuya Norman, napaka-importante din ng kanilang mga gampanin sapagkat ngayong araw na ito, ngayong umaga, na alam po nakikinig po sila ngayon, ay dala-dala nila ngayon. Ang iba't ibang mga pasahero po nila na ilan sa kanila ay mga kabataan na pupunta sa kanilang mga paaralan. May mga empleyado po tayong papasok sa kanilang mga tanggapan at may mga senior citizens din po tayo na sa iba't ibang mga kadahilanan ay naglalakbay sila. Siguro may patutungo sila sa kanilang mga kamag-anak o kaya naman ay sa kanilang mga kakilala. Na ang ibig sabihin ay napaka-importante ng kanilang ginagawa at tamang-tama yung payo mo kanina, mag-ingat sila. Lalo pat mga kabataan yan, mga estudyante yan, iyan pa naman ay inihahanda natin bilang mga susunod na leader na magpapatuloy ng mga pinasimulan natin, Kuya Norman. Kaya yan, at syempre bukod sa ating mga estudyante, mga pasahero, at lalong-lalo na mag-ingat din ang driver. Siya po ang may hawak ng munibela. Cool lang. Cool lang. Kasi kung hahanap ka ng ikaiinit mo ng ulo, sa daan marami kang makikita. Kaya relax lang, chill lang, at isipin po natin na meron po naghihintay sa ating tahanan. Yung traffic naman, given yan, mga kaibigan, given. Kasi nga, meron pang mga pagawain dito po sa ating po mga highways, kaya dagdagan natin itong ating pasensya, di ba? Mahalin natin itong ating kapwa-tao, respetuhin po natin, at igalang din po natin itong ating batas trapiko at yung pong mga nagpapatupad, itong pong mga enforcer, di ba? Ayun ang number 1 sa daan na Kawelmer. Ano ba yan? Traffic man yan, congested man yan, pero pagka nagbibigay yan, ay makakaraos at makakarados ka rin. Makakalusot ka. Di naman pwedeng 2 araw ka dyan sa lansangan. Wala naman ganon. Diba? Kunting tiyaga lang talaga. Kahit nung ako college, nung araw kasi yung Maynila, bahain din ako rin. 5 taon ako dyan sa Manila. Pagkatapos nung panahon ng Pinatubo, nagbagsakan yung mga tulay, kaya bago ka makarating ng Sapang Tagalog ay 6 na oras yata. Ganun, kasi dadaan ka pa dun sa may Nueva Ecija. So wala pa yung SCTEX nung araw, Kawelmer. Nandyan. Ay wala yung SCTEX, pero yung NLEX nandyan na. Kaya lang hindi dinadaanan kasi nga maraming sirang mga tulay. Dito nga sa Bamban nasira yung tulay, kaya walang ibang paraan nung araw kundi dadaan ka na may sa Bulacan, sa may San Miguel, sa may Gapan, tapos sa looban. Ang tagal, pero ngayon ay napakabilis na. Dami na kasing mga highways po natin, nandiyan na yung NLEX, di ba? Nandiyan na yung SCTEX, di ba? Itong MacArthur Highway natin pinalapad, pinagaganda, at lalo pang pinagaganda, di ba? Tapos ito, nagdaragdag na naman ng ibang mode of transportation. Ito pong sinisimulan na railway magmula sa Clark hanggang sa Maynila. Di ba? The last time, Kawelmer, nag-inauguration, nag-open na rin yung Sambales Tarlac ba yun? Nakita ko one time. Yung NCC pa, di ba? Yung Road to Airport, di ba? Ang mismong Pangulo pa ang pumunta dyan, nag-inspect. Kasama batiin natin na magandang umaga ang ating gobernadora, si Governor Susan Arellano Yap, na nagpatihulog sa helicopter. Nakita ko yun. Nakita mo? Galing, lakas ng loob din ni Governor Susan Yap, no? Talagang pinakita niya na kaya niya. Pupunta sana kami dyan. Kaya lang, di ba? Nandun na si Ian Binarasyon. Hindi tayo nagpunta. Hindi tayo nagpunta. Total nandun na.
Oo. Magpapaano rin kami sana, magpapatianon din kami. Tatalon din sana kami sa helicopter gamit ang parachute. Kaya lang nandun na raw si Ian Veneracion, kaya umatras na kami. Hindi na kami nakarating. Nandun naman si George Regan. George Regan, magandang umaga sa iyo. Pakibati kay Sir Baby Lugay, ang pinuno ng Provincial Tourism Office. Teka, bagamat Tourism Office yung pinamumunuan ni na George, hindi sila yung pangunahing tagapagtaguyod ng Balloon Festival na ginawa nung nakaraan. Mga punong abala lang sila. Pero ito ay isang private private company na nag-organize. Na nag-organize. Nagkataon, dati-rati sa Pampanga ginagawa yan. Ngayon dito na sa bahagi ng Tarlac. Bahagi ng probinsya po natin, di ba? Isang malaking malaking biyaya para po sa ating probinsya yan, sapagkat dumarami ang mga bumibisita, maraming napapawaw dito po sa ganda ng NCC, di ba? New Clark City. At saka pagka gumaganda ang isang lugar, Kuya Norman, yung domino effect nito, di ba? Pati yung mga karating, di ba? Umaasenso rin. Talagang mahuhugot nila. Siyempre sa galing din ng mga namumuno yan. Yes. Yan, binabati rin natin si Alma Moreno ng probinsya ng Tarlac. Magandang umaga po sa inyo. Maya Paamak kay Kayungan sa lahat ng mga Kapampangan, sa lahat naman ng mga Ilocano. Ano ang bati natin, Kuya Norman? Naimbag na Bigat. Ayan, good morning. Sa naman sa mga taga-Pangasinense, lalong-lalo na itong ating pong yung ating maliit pero napakagandang barangay, yan po sa Santo Tomas, La Union. Itong barangay Baybay, Masantusya, Kabuasan. Ganon din ang ating pagbati sa ating mga kaibigan, mga kapanalig, mga kasangga. Diyan po sa ipinagmamalaki po naming pagamutan dito po sa buong Central Luzon at buong Northern Luzon, ang Tarlac Medical Center na pinamumunuan ni Dr. Benedicto Benin. Masantusya, Kabuasan. First class na hospital din yan. Itong pagamutang ito, may ikukumpara mo sa mga premier hospital dyan po sa Maynila, Kuya Norman. Kung anong meron doon, meron din dito. Kaya din. Tsaka napakaganda ng kanilang gusali, palibasa. Yan ay dinisenyo ng isang sikat na arkitekto. At magagaling na mga doctors, no? At yung mga at saka yung mga naririnig po natin na mga pasyente, mga kaanak ng pasyente, napakaganda po sa TMC, Kawelmer. Satisfied sila. At saka ang babait, magagalang itong kanilang mga kawani. Gaano ba kasi ka-importante yung yung magagalingin itong mga kawani mo? Diyan ba sa Mans magagalingin ba yung mga kawani mo, Kuya Norman? Sa Mans, sa park-in, talagang magagalang sila. Alam mo, Kawelmer, pagka nakita kasi ng isang client or customer na magalang ang isang staff, talaga namang matutuwa rin. Talagang masaya. Tsaka babalikan. Yan. Kasi pagka suplado, suplado yung mga tumatanggap sa'yo. Di ba? Last na lang yun, hindi ka na babalikan. Total, napag-usapan na rin natin yung respeto at magalang na mga kawani ng gobyerno. Alam mo, teka, may batas sa kanila dyan. Bawal lang nakasimangot yan. Alam mo, Kawelmer, noong last Thursday, bumisita ako dyan sa accounting office ng Kapitolyo. Napaka-kon nila. Galang at asikaso courteous sila. Yung mga staff. Kaya shout out po sa mga dyan sa Kapitolyo, sa accounting office. Nagbayad kasi ako ng transfer title tax dyan galing, ang galing. Speaking of magalang na empleyado, kung meron lang siguro kung meron lang sigurong award, nakagaya ng kanilang alkalde, nabibigyan ng pagkilala dito po sa national level bilang most outstanding mayor of the Republic of the Philippines. Sino yan? Outstanding mayor. Of course, si Mayor Max Rojas. Diba? Ng Paniki Tarlac. Good morning, Mayor Max. At syempre, sa inyong vice mayor na si Vice Mayor Bien Rojas. So, katatapos lang ng piyesta ng Barangay Balawang.
mukhang talagang napakasaya. Oo. Galing ng orchestra dyan. Ganun ba? Oo, galing. Siyempre, pagka yung kanilang alkalde ay nagpapakita ng paggalang, pagiging matulungin sa kanilang kapwa-tao, lalong-lalo na sa mga pinagsisilbihan po nilang mga panikenyo, abay, sumusunod din yung kanilang mga empleyado, kaya magalang din sila, lalong-lalo na si Ma'am Olivia De Aquino. Nako, napakabait na napakabait na Good morning, ma'am. Na ito na empleyada. Kung meron lang paggawat sa mga empleyado. Yan sa Mayor's Office ni Mayor Max, si Ma'am Olivia. Sina Ate Jing, sina Secretary Jing, kilala mo yan? Oo, nakita ko. Yes, siyempre. Sina Ate Rose yan, sina Kuya Ricky. At siyempre, pagka sinasabi natin yung mga empleyado, siyempre yung mga pinuno nila, babanggitin na rin natin yung city ay yung kanilang administrador, si Sir Edgar Galion. Magandang umaga po sa inyo dyan. Bumisita rin ako last time dahil nga may negosyo ako dyan sa Paniki. Napakagalang din ng mga staff dyan sa loob ng munisipyo ng Paniki. Ganon? Para mga empleyado ng Galaxy Bake Shop? Oo, parang ganon. Kaya sana gayahin din ng mga ibang ahensya ng gobyerno. Yung mga itong mga empleyado ng Paniki Municipal Hall, dito sa Kapitolyo, sa accounting office, ay ang gagalang. Kahapon, speaking of magalang, pasensya na kayo, paggalang muna yung ating tatalakayin. Ang dami kasing magagalang na tao. Nakakatuwa kasi, nakakalambot ng puso. At saka, kaya natin binabanggit ito, para sa ngayon ay magbigay din ng inspirasyon sa ating kapwa-tao at piliin nila yung pagiging magalang sapagkat yung pagiging magalang ay napakaraming benepisyo ang may dudulot nito sa bawat gumagawa. Di ba? Tama. Kaya naman hindi ko rin makakaligtaan na banggitin ito pong mga kawani ng bondok vulcanizing kahapon kasi nga nagpagawa ako ng gulong kahapon. Yan po sa Barangay Estrada. Hindi po namin pag-aari yun Barangay Estrada lang. Yan po sa Kapas Tarlac. Yung bondok vulcanizing. Kuya, maraming salamat po sa inyo. Bondok vulcanizing. Sa Kapas yan, no? Sa Kapas, sa may Barangay Estrada. Sana lahat ng kawani ng gobyerno ibigay po obligado sila. Obligado sila, kuya. Kasi nga bawal na nakasimangot. Bawal na. Pwede mo nang i-report yan. Magmula nung itinaguyod po nila yung bagong Pilipinas, pilit nilang tinatanggal yung red tape. Di ba? Ano ba yung red tape? Yung hindi kikilos ang iyong transaksyon kung wala kang, di ba? Kung walang pakinabang yung mga di ba? Bawal na ngayon 'yon, mga kaibigan. Mas magandang piliin natin ang kabutihan kaysa kasamaan. Yung kasamaan, sige, sabihin na natin makalusot ka, makikinabang ka ng konti. Isang beses lang yan. Isang beses. At saka sige, sabihin mo na makikinabang ka ng maraming pera, pero yung perang ito na galing sa masama, mawawala ng yan. Di ba? Parang bula. Akala mo lang ngayon di mawawala, pero soonest yan. Mawawala, pero yung ginawa mong masama, nananatili yun. Di ba? Pero, eto nga, sabi nga natin, itong mga driver, maliit lang yung kinikita ng mga driver na yan. Pero, magtataka ka kung bakit yung maliit na pagkita mo, tumatagal na ginagamit ng pamilya. Kasi nga galing sa mabuti. Diba? Yung galing sa masama ay parang nilalagay mo yung pera mo sa isang butas na bulsa. Diba? Mabilis mawala. At alam mo, Kawelmer, nasilip ko din nung bumisita ako sa accounting office ng Kapitolyo. Alam mo, ang pinaka number 1, number 2, number 3 na revenue tax share is Herona, Concepcion, Kapas. Ganon? Ang tataas. At syempre, ang Paniki rin. Ang tataas niyan. At, kasi ang dami ng mga magaling. Ang dami ng mga establishments yan sa bayan ng Paniki. Mula nung naging mayor si Mayor Max, di ba? Yan, Grabe na. Magaling talagang sinilip po, talagang nakakagulat. Binabati na rin natin ang alkalde ng bayan po ng Hirona. Siyempre, si Mayor Eclar. Kasama, siyempre, ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan na pinamumunuan ng isang napakamatulungin din. Napakamasipag. Walang pinipili ito. Lahat. Galing din ako dyan sa opisina niya. Sino? Talagang
talagang madaming taong nakapila tumingi ng tulong. Of course, si Vice Mayor Nonoy Go. Lalo na ngayon, Lunes, Congrats marami na naman Vice yan. Mayor. Binabati natin yung mga kasama niya, mga miyembro ng Sangguniang Bayan, at saka yung mga empleyado, sina Ma'am Bin, sa Ma'am Bina, magandang umaga, at saka sa lahat ng mga naririyang. Yes. Good morning po. Kasi kayo po ay patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa mga kagaya po ninyong empleyado. Yes. Ako rin naging once upon a time ay naging empleyado din ako ng pamahalaan kaya ganyan lagi ang ipinapanawagan sapagkat ang pinagsisilbihan mo dyan, Kuya Norman, pangunahin na, karamihan dyan, mga mahihirap. Mga mahihirap ang pumupunta lagi sa ating mga munisipyo sa ating pamahalang lungsod. And speaking of pamahalang lungsod, siyempre, babatiin na rin natin ang anghel ng lungsod ng Tarlac. Sino yan? Of course, good morning po. Mayor Christy Angeles. Yan, magandang umaga po. At sa mga staff ng Office of the Mayor ng Tarlac City. At syempre, si Sir Vic Angeles. Sir, good morning po. Ayun, ang daming natutuwa kina Mayor Christy, kina Sir Vic Angeles sapagkat activities, no? halos araw-araw nandyan po sila sa barangay, namumudbud ng mga biyaya, pinapakilala ang mga karapatan ng ating pong mga mamamayan, na ito pong mga karapatang ito ay laan ng ating pamahalaan na dapat pakinabangan ng bawat isa sa atin. Talagang ibinibigay yung full service. Yes, walang maliw, walang pagtigil, walang humpay, walang gatol, walang puknat. Lahat na binabanggit na natin, di ba? Sana gayahin ng ibang mga bayan ang hadikain at sipag at tiyaga at yung energy nila Mayor Christy Angeles. Sana magaya ng ibang bayan yan. Ikaw, tatanungin ko, Kuya Norman, halimbawa ikaw ay binigyan ng pagkakataon na maging isang leader, Kuya Norman, sino sa mga leader natin sa kasalukuyan ang gusto mong gayahin at bakit? Para tayong sa totoo lang, ang unang-unang kong gagayahin itong kapitbahay naming bayan sa Paniqui Tarlac, si Mayor Max Rojas. Bakit? Grabe ang Teka, mabigat yung sapatos na dala ni Mayor Max, di ba? Mabigat yun. Pagka ginaya mo yun, mahihirapan ka. Siguro, kaya mo yun. Kakayanin para sa taong bayan. At syempre, hingi ako ng konting tip sa mga veterano na public servant like Mayor Max Rojas. Talagang napakaganda ng ginagawa niya sa bayan ng Paniqui. Talagang iniisip niya ang kapakanan ng bawat mamamayan ng Paniqui. At syempre, gagayahin ko din ang style ng mga Angeles. Teka. Mabigat din ang sapatos ni Mayor Christy. Totoo. Halos walang tulugan yan. Kaya mo yan. Kaya actually, Kawelmer, ayan ang masarap gayahin. Di ba? Hindi mahirap, hindi siya magiging malakas ang determinasyon natin pag ang ginagaya nating isang leader masisipag at may malasakit sa bayan. Ayan talaga ang gagayahin ko. Hindi mahirap mangopya basta benepisyo ng taong bayan. Ayun ang gagawin natin. Hindi. Talagang dapat pamarisan ng mga yan. Kaya lang, ang hamon dyan na Kuya Norman, mabigat yung kanilang ginagawa. Diba? Isipin mo, si Mayor Christy, ngayon, Lunes na naman. Apaw na naman yung mga tao dyan sa city government. Baka bukas na naman umuwi si Mayor. Alam mo, Kawelmer, ihambing ko ang mga serbisyo nila Mayor Max Rojas, Mayor Christy Angeles. Ihambing ko sa isang one cup of rice. Pag ikaw, syempre automatic yan. Pag sinerve mo, one cup of rice yan. Pero sila, pag nagservisyo, may 1.5. May extra pa. Baka only rice pa yan. Only rice pa. Ibig sabihin, ganun. Only ang tulong, may extra ang tulong. Kahit na bumunot na sila sa bulsa nila, sa sariling bulsa nila, gagawin nila yung Kawelmer. Bakit? Ano ba yung tangan-tangan nila? Bakit nila ginagawa yun? Siguro may determinasyon talaga. Talagang gusto nilang... Why? May malasakit ba? May malasakit.
Kasi nasa puso nila yan. Teka, pagka bayan mo pinag-uusapan, alimbawa ako Tarlac City, gusto ko talagang umulan ng Tarlac City kasi taga dito ako Di ba? Ganon din ka ba? Ako rin, gusto ko rin umunlad ang Mungkada, ang aking bayan. Umunlad, gusto kong magkaroon ng trabaho ang mga bawat mamamayan dyan. Siyempre, bibigyan mo ng opportunity ang mga taong bayan tulad ng Mungkada. Empowerment. Oo. Talagang ibibigay mo sa kanila, ilalapit mo sa kanila ang trabaho, and then tuturuan mo ang mga taong bayan na magtrabaho. Para magkaroon ng katuparan niya. Tama yung sinasabi mo. At saka edukasyon. Gayahin mo sina Mayor Max at sina Mayor Christy. Grabe, Kawelmer, ang scholar ng Paniki. Talagang nag-uumapaw. How I wish na sana ang aking bayan mag-umapaw din ng scholar habang wala tayong eskwelahan dyan ng kolehiyo sa aking bayan. Ayun ang pinagdadasal ko, Kawelmer. Magkaroon ng kolehiyo. Ito pa. Kaya mo yung ginagawa ni Governor Susan? Ay, talaga ito rin naman, energetic din na... Kaya mong tumalon sa helicopter? Ay, naku, ayun ang mahirap. Pero susubukan natin, di ba? Doon mo makikita ang isang personality ng isang tao, yung lakas ng loob. Marami nagtatanong, bakit kailangan gawin ni Governor Susan yung ginawa niya? Sige nga, ano ba ang basa natin dyan? Ang basa natin dyan, alang-alang sa ikauunlad at ikasusulong ng turismo. Alam mo yung turismo, di ba? Pinangunahan niya. Alam mo yung turismo, napakaraming mabuting bagay na maidudulot dito po sa ating bayan, Norman. Sapagkat pagka masigla yung turismo mo, di ba? Yung ekonomiya mo susunod na rin. Di ba? Kaya sukdo lang siya ay tumalon. Pinangunahan niya. So may dahilan. May dahilan. Nako, ang galing Governor Susan Yap. Sino ba? Saludo po kami sa Tapang. Buti sana yung mga adventurista. Yan, kaya nilang gawin yan, di ba? Alimbawa tayo, first time mong ba't ako magpapatihulog kung nabutas yung di ba, yung parachute. Di ba? Pero hindi niya inisip yun. Positive siya. Ang iniisip nila ay para lalong umunlad itong industriya ng turismo. Di ba? At saka kaya ang probinsya ng Tarlac ngayon, Kuya Norman, di ba? Kilala na. Hindi lang sa buong Pilipinas, kilala na sa buong mundo. Kamakailan lang nasa Europa yung, di ba? At saka napakadaming activities, napakadaming puntahan dito sa probinsya ng Tarlac. Kaya mga kaibigan natin sa outside Tarlac, sa mga friends natin sa Facebook, nako, subukan nyo pong bisitahin ang aming probinsya ng Tarlac. Nako, napakadami po. Lalo na dyan sa kabundukan ng San Jose. Yan, ang daming mga dyan, pasyalan. Hindi ko lang alam kung kaya ni George Stregan yung yung tumalon sa helicopter. Si Alma Moreno yung narinig ko. Kaya ni Mama Alma. Kaya. Pero si George Stregan, I doubt. Hindi na siguro kaya ni George. Pero pag may pagkakataon, susubukan ko yan, Kawelmer. Ako? Ikaw? Pag may ikaw, Kawelmer. Gusto mo rin? Pag may pagkakataon? Kayo na lang. Manonood na lang. I-cover ko kayo. I-cover ko kayo. Sa akin, pag may pagkakataon. Kamahal pa naman, 24,000 daw. Di makakarating na ako ng Japan doon. Isang plane ticket na yan sa Asia. Teka muna, Kuya. Wala ka bang bago tayo mag-commercial wala ka bang tanong muna para magbigay ka ng GCash ngayon? Ano bang sino? Ayun, Kawelmer. Ito, makinig po tayo mga listeners natin. Ate Rose, makinig ka. Baka sakaling ikaw na. Magpapapremyo tayo ng another 300 pesos through GCash. Ang tanong namin ni Kawelmer, sino ang leader na tumalon sa paano bang tumalon sa helicopter? Tumalon sa helicopter. Sino ang para lalong itanghal. Para lalong itanghal itong kilusan ng turismo dito po sa probinsya ng Tarlac. Ginawa niya yan. Ginawa niya yan. Sino ang leader na ito?
yung tumalon sa helicopter na naka-parachute, no? Oh. Yun. Hindi si George Reagan yan, ha? Hindi si George Reagan yan. I-comment na po natin at lahat po, i-comment na. 300 pesos din po to. Pangdagdag sa load. Ayun. Pangdagdag sa budget ngayong araw na to. Oo. Good morning, sir. Watching from 1st PMFC Tarlac headed by Force Commander Police Lieutenant Colonel Ronald P. Cayago. Ay, magandang umaga sa mga taga-1st sa PMFC. Kay Colonel Ronald Cayago, kina Major Randy Gomez. Yan, di ba? Taga dyan sa PMFC. Magandang umaga po sa inyo. Kay Kuya Dan Martelino, good morning ka, Welmer Estrada. At sa unang sigaw, good morning din sa Anghel ng Tarlac. Ito, may sagot din siya. Pero mamaya na natin ihahayag yung mananalo. Pero bago tayo mag-commercial, Kuya Hill, buksan muna natin. Tuloy-tuloy na ito, ha? Buksan na natin itong libro ng pagbati ng GLXC ngayong araw na ito. Page 297 na tayo, mga kaibigan. O sige, ha, Kuya Hill. Eto, maligayang kaarawan kay Ma'am Victoria Romero Dicdao. 87 na si Apong Det. Maligayang kaarawan po, darang Det. Ganon din si Nicole Perez, si Chard Malyarin, si Ma'am Lolet Mendoza, si Raxus Reyes Malyarin, at si Franz Angel Bernadette Mina. Dito naman sa GLXC ay binabati natin si Rogelio Ballesteros ng logistic na kasama ni Kuya Renzo Bautista. Happy birthday, Kuya Rogelio Ballesteros. Nawa sana'y sa pagsapit ng inyong kaarawan ay sana ay lalo kayong ulanin ng mga biyaya at mga pagpapala ng ating Panginoong Diyos na lumikha sa bawat isa sa atin. Sana mamalagi ang inyong lusog at lakas ng inyong pangangatawan. Maging malinaw palagi ang ating pong kaisipan. Mga pinapangarap po ninyo sa inyong buhay, maibiyaya nawa sana ng Panginoong Diyos na lumikha sa bawat isa sa atin. At sana anuman ang regalo po ninyo na ninanais para lalong maging masaya ang pagdiriwang ng inyong kaarawan, ipasapit nawa sana ng Panginoong Diyos sa inyo. Sama po ninyo ang GLXC Bake Shop sa inyong kaarawan sapagkat ang GLXC Bake Shop ay masarap kasama sa bawat okasyon, celebrating its 40th year of bringing happiness. Namnamin natin itong awiting handog sa atin ng ating himpilan at mamaya pagkatapos ng ating commercial, mga kaibigan at mga kapatid ay aming ihahayag ang mga winners para po sa mananalo ng 300 pesos sa GCash ngayong araw na ito. Babalik po kami, huwag kayong aalis.